Hello there! Paano ba naman buo na ang pamilya nila sa pagdating ni Baby Nate? Actually, we didn't even try. Hindi kayo nag-work up? Wala mo gano'n? Wala po. We were about to pa lang. Actually, the plan was for this year. Kasi nga, medyo matanda na ako. I mean, I have to be realistic about it. So, dapat magpapa-work up kami and all that. Wala eh. After we got married, sa mga 2 months after, Actually, sabi niya, surprise. Meron pa daw siyang gagawing teleserye, may movie pa daw siya, may ganyan. That's right. Sabi ko, pag ginagawa, I had 2 movies to finish. Yeah. Kaya naman magkaka-baby niya. Sabi ko, di na yan, wala na yan. Ayun, nabuntis na siya. Bagamat naging masena ng pagbubuntis ni Regine, sulit naman daw ang lahat ng hirap nang masilayan niya ang kanyang anak. Surprise! Pero before then, parang, syempre, hindi na ako nagko-contraceptives. Pinrepare ko na rin yung sarili ko para medyo malinis na yung system ko. Okay. For 2 years siguro, ganyan. 2 years. So, bigla na lang. Bigla na yun. Oo, naalala ko na Answered prayers ba yun? Answered prayers si Nate? Yes. Definitely. Kung si Ogie at Regine nag-uumpisa pa lang sa pagiging ama at ina kay Nate, si Dodot at Mikey Jaworski abala na sa pagdidisiplina at paghubog ng kanilang mga anak. Ito na raw marahil ang trabahong talaga namang sumubok sa kanilang husay sa lahat ng bagay. As a father, ano yung mga natuklasan mo sa kanya? I think within within my ideal vision of him and more, kasi yung patience niya, siya yung nag-homework kasama ng mga bata, tita. Really? Siya. Bilib na talaga But ako of sa course, training mo. Of course. Galing. I drive him to the point of frustration and desperation. Hindi, tita, kasi, well, he was always an honor student, valedictorian siya, grade school, high school. So, I guess, nandun yung sana yung mga anak namin, ganun din. So, siguro nandun din yung iniisip mo na, yung mga anak natin siguro pwede rin maging ganon. But, they probably need some guidance to do it. Yung patience niya sa mga bata, sa pagturo, higit dun sa akin. So, talaga? Siya yung tutulong sa kanila. I would imagine na Alam mo, tagaluto, tagagawa ng homework. Ang galing talaga. I love my life. I love my life. Hindi ako yun, Ako yung tagalaba, We try to watch our kids as much as possible. Pero not to the extent na nasasakal naman sila. Kasi although feeling nila nasasakal sila. Siyempre, all kids feel that about their mom. Ganyan talaga. we have to keep an eye on top of on our kids now. Kasi iba na yung mundo eh. It's different now. There's so many, ang daming temptations dyan, ang daming access to evil is so easy. Siguro showing how much love you have for your own children and your family, giving value to that to your children, so that in return they'll be more responsible enough to protect the values that you've instilled in them. Tsaka mahirap, tita, yung sasabihan mo sila na dapat ganito ka, pero sa'yo hindi nila nakikita yon. Correct. So, Do what you preach, Exactly. You have to practice what you preach. by So, example. siguro, tita, na lang sa sport. Sa sport ko, pag sila sasabihin nila, I wanna be a winner. But you can't be a winner unless you put in the work. Yes. So, hindi pwede yung hindi nila nakikita na may pinaghihirapan ka. Regardless of what it is. Or if you tell them, dapat maging mabuting tao ka. Bilang isang anak, mahalagang bahagi raw ng pagkatao ng award-winning journalist na si Cara David ang mga pangaral ng kanyang mga magulang na sina Karina at Randy David. Ang measurement ng success sa bahay namin is happiness. If you're happy, then you're successful. It's not the other way around na when you're successful, you're happy. Okay. No, when you're happy, that's your measurement of success. Pero I'm sure inside the house, there will be some kind of,
Sa mga panuntunan, meron rin. Siyempre, sa bahay. Meron rules. Merong Democratic kami. Wala kaming curfew, Tita Mel, sa bahay. Wala. Wala po kaming curfew. Basta sasabihin lang, anong oras ka uuwi? Siguraduhin mo lang na uuwi ka at that Kung time. anong oras, dapat nasa bahay ka Oo, na. pag sinabi mong 12 midnight ka uuwi, siguraduhin mo lang na 12 midnight ka uuwi. Kasi, magwo-worry kami kung nasan ka. Yun lang ang sasabihin nila. Hindi dahil sa you broke a rule or whatever. Hindi. Kasi we would stay up until 12 midnight to wait for you. Tapos, yung mga iba, syempre, baka iinom ka ba, magdodroga ka ba, or whatever. Hindi yun tinatanong. Basta sasabihin lang, I'm sure baka may mga temptations na darating dyan. Decision mo yan. Basta pag nagdroga ka, ito yung mga posibleng mangyari sa'yo. It's your decision. Okay. So, ikaw ngayon, parang they put so much trust sa iyo. Ayaw mo ngayong basagin yung trust na yon. At ayaw mong break yung trust na yon. Kasi, bait-bait sa'yo ng mga magulang mo eh. Meron bang ano? Ang kalayaan sa loob ng tahanan, walang duda na humubog kay Carlo para gawin ng mas malaya ang mga bagay na nakapagpapasaya sa kanya ngayon, lalo na ang pagbabahagi ng malasakit sa kapwa. Tell me, saan ang galing si Project Malasakit? This is your foundation, Yeah, right? oo. Saan ang galing yan? Kasi yung first documentary ko po, yung Gamu-Gamu sa Dilim, tungkol po sa mga walang kuryente. Nung dumating po ako doon, graduation po ng mga high school student, ng mga elementary students. Tapos, yung valedictorian... This is Mindoro, did you say? Okay. Tapos yung valedictorian po nila, ang tali-talino, pero hindi na mag-aaral ng high school. Oo nga, Tapos maraming ganyan. Tapos pagkatas po nun umere, pagkatas namin mag-interview, parang cut na lang. Di ba? Parang, ang bigat sa kalooban ko na tumira ka ng 1 week dun sa community. Minahal mo na yung mga tao dun. Tapos, dahil nakuha mo na yung videos na kailangan mo, sasabihin mo na lang, okay, cut, Good pack na. up. Bye, thank you. Bye, thank you. Parang nag-guilty ako na, ganun na lang ba? So, nung lumabas yung documentary, me and my friends pulled in some money. Tapos pinaaral namin yung bata. So hanggang ngayon, nag-aaral yung bata? Hindi na, siya, gumraduate na ng college. Wow, fantastic! So, pagkatas nun, tas na-realize ko na ang mura lang pala magpaaral. Mga 1,000 lang per month. Pagkatas nun, dun ko na-realize na madali lang palang tumulong. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para para tumulong sa kapwa or makapagbabago. Hindi mo kailangan magpabaril sa luneta para maging... Ang kailangan mo, anong kailangan mo? Malasakit.